Magandang umaga po mga ka-recap and welcome back po sa ating channel. Ipagpatuloy na po natin ang kwento ni Disciple Pedro. Isang gabi matapos ang isang mission ni Pedro ay agad siyang nagpagamot kay Nathaniel dahil sa mga natamong sugat. Hindi mapigilan ni Nathaniel na sabihan si Pedro na masyado daw siyang malupit at walang habag. Malupit? Ano daw ang ibig sabihin niya? Tanong ni Pedro. Sinabi ni Nathaniel sa kanya na hindi daw ba niya talaga alam? Tinatanggal daw niya ngayon ang bala sa kanyang katawan. Ano naman daw saad ni Pedro, ang mahalaga ay nakabalik siya ng buhay. Pero wala daw silang anesthesia, sagot ni Nathaniel. Wala daw silang magagawa, saad ni Pedro, wala sila nito kasalukuyan. Magsasalita pa sana si Nathaniel pero pinutol na siya ni Pedro. Alam daw ba niya kung ano ang iniisip niya sa bawat oras na nangyayari ang mga bagay na katulad nito sa kanya? Hindi daw maiiwasan na dadating ang panahon na sila ay mapaparusahan. Bakit daw biglang nagsasalita si Pedro nang tungkol dito? Pagtataka ni Nathaniel. Pero dagdag pa ni Pedro, hindi ito maiiwasan dahil sa ginagawa nilang pagbibigay ng sugat sa ibang tao. Kung kaya niyang pahabain ang buhay ng isang tao sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kapirasong bakal sa kanyang braso, siya ay matutuwa na ibigay pa ang kabilang braso niya. Mapahaba lang ang buhay ng ibang tao. Makalipas ang mga araw, patuloy sa paglaki ang bata. Marunong na rin itong magbasa kahit paunti-unti. Pinakita niya sa madre ang isang pahina ng dyaryo. Natuwa ang madre dahil tila ay may pangarap na ang bata. Pero nagulat ang madre sa pinakita at pangarap ng bata. Gusto niya magpatayo ng hospital. Sinabi ng bata na nakakahanga daw si Sister Nathaniel. Gusto niyang magpatayo ng hospital. Binilang ng madre ang total na gasto sa pagpapatayo ng hospital at ang sahod ng pangkaraniwang tao. Binilang niya kung ilang taon mapag-eapunan ang halaga ng isang hospital. Biglang nagulat ang madre at sinabi na kakailanganin ng 4,786 years bago makaipon ng ganitong halaga. Natawa lang ang bata na tila walang kamuwang-muwang. Sinabi ng madre na paano kung maging isang doktor na lang siya. Napaisip ang bata. Pero nakangiti niyang sinabi na mayroon naman silang Sister Nathaniel. Habang nagkakatuwaan ang madre at bata ay bigla naman pumasok si Pedro at Nathaniel. Seryoso ang mukha ni Pedro. Sinabi naman ni Nathaniel sa kanya na sa mga araw na wala silang mission ay mabuti kung dito sila magpalipa ng oras at tumulong sa orphanage gaya ng ginawa nila ngayon. Nagkatinginan si Pedro at ang bata. Seryoso pa rin ang mga mukha ni Pedro na tila walang reaksyon. Biglang napatakbo ang bata. Wala pa din reaksyon si Pedro. Nagpaalam na si Pedro sa madre. Aalis na daw sila. Nahihiya naman ang madre dahil pinapagawa daw niya sila ng mga gawain dito sa orphanage. Sinabi naman ni Nathaniel na ayos lang ito at tumawag lang kapag kailangan nila ng tulong. Napansin naman ni Nathaniel ang bata na nasa sulok lang at hindi kumikibo. Parang natatakot ito sa kanila. Ano pa daw ang ginagawa niya? Kailangan na nilang umalis, saad ni Pedro kay Nathaniel. Lumabas na nga silang dalawa at doon sa labas ay kinausap ni Pedro si Nathaniel. Simula ngayon, tatanggi na daw si Pedro sa anuman na pakiusap nila sister sa kanila. Bakit naman daw gagawin ito ni Pedro? Ulit pagtataka ni Nathaniel. Mas makakabuti daw ang ginagawa nila ngayon para makita at mabantayan nila ang paglaki ng bata. Sinabi naman ni Pedro na maraming tao ang kayang gumawa ng pagbubuhat ng mga gamit. Mas mainam na ipagawa daw ang mga gawaing ito sa mga eksperto. Wala daw ba talagang alam si Pedro? Tanong ni Nathaniel. Ano naman daw ito? Iniisip lang daw kasi ni Nathaniel na mapapabuti kapag nakikita nila ang paglaki ng bata. Bakit naman daw niya ito gagawin? Tanong ni Pedro. Narinig na daw ba niya ang imprinting effect? Saad ni Nathaniel. Ang unang bagay na makikita ng mga sisiw kapag napisa ang kanilang mga itlog, ay tinuturing nila na kanilang mga magulang. At sa paningin ng bata, si Pedro, siya ang tinuturing nitong magulang. Bago umalis si Pedro ay tumingin siya sa loob ng orphanage. Obserbahan niya ang bata. Nakita niya masaya ito at mabuti ang pakikitungo sa ibang mga bata. Sinabi ni Pedro na ang tamang lugar kung saan ang mga pakpak ng batang ibon ay babuka, ay hindi sa piling niya kung hindi sa lugar na ito. Masaya ang bata na nakikipaglaro sa ibang bata. Dagdag pa ni Pedro, nasa mabuting kalagayan ang bata. At ito ang dapat na mangyari. Ang mga bata daw ay madali naman makalimot. Masasanay din daw siya. Umalis na nga si Pedro dala ang kanyang mga gamit. Sa kabilang dako Damon, sa kwarto ni Disciple Judas,
si Choi Jin ay sinusuntok ang kung ano-anong bagay dahil sa tila hindi makimkim na galit nito. Pilit niyang sinasabi na magagawa niya ito. Magagawa niyang maging katulad ni Pedro. Siya, na pinanganak na henyo. Isang henyo na pinapanganak lamang isa sa 5,000 taon. Kilala na siya sa tawag na ito simula pa nang lumalaki siya. At sa mga panahon niya sa honor, tanging tinitingala niya ay si Pedro. Hangarin ng buhay niya na maging katulad ni Pedro. Ito na ang nakataga sa bato. Pero hindi niya matiis ang mga naririnig. Sinasabi ng iba na palagi niyang hinahanap si Pedro. Ginaya na naman daw niya ang skills ni Pedro. Yan daw talaga ang aasahan sa isang Judas. Inaakala niya siya si Pedro. Nakachamba lang daw siya kaya siya naging isang disciple. Sa isip ni Judas ay bakit parati itong nangyayari. Kahit sa mga sitwasyon na inaakala niya ay gagawin ni Pedro ang mga desisyon na ito. Nagawa na niyang kunin ang buhay ng isang kasamahan niya sa pag-aakala na ito rin ang gagawin ni Pedro. Hindi na niya alam ang gagawin. Sa tuwing siya ay magpapakahirap para maabot ito, tila ay mas lalo siyang nalulubog. Naaalala niya at pumapasok sa kanyang isip ang mga pinagsasabi ng kanyang senior. Siya ay isa lamang imitasyon ni Pedro. Ano ang meron sa isang disciple Pedro? Ano ang ba ang meron sa pagkatao niya? Bakit siya, na pinanganak na puno ng talento, ay palagi lang nasa anino ng isang Pedro? Tila nababaliw na si Judas. Kung ano-ano ang pumapasok sa kanyang isipan. Nagkaroon ng panandali ang katahimikan. Tanging mga hingal lang ni Judas ang maririnig. Walang ano-ano biglang may nagbanggit ng pangalan ni Pedro sa likod ni Judas. Galit na galit si Judas nang marinig ang pangalang ito. Sino daw ang may lakas ng loob na magputak ng kanyang bunganga at sabihin ang pangalan ni Pedro sa presensya niya? Kinuha ni Judas ang isang lamesa at itatapon ito sa kung sino man ang naruroon. Pero napatigil siya nang makita kung sino ito. Ito ay si Raphael. Biglang sinabi ni Raphael sa kanya na nakakalungkot daw at tila sila sa kasamaang palad. Hindi pa tapos si Raphael magsalita ay binalaan na siya ni Judas. Mag-ingat daw siya sa kanyang pananalita. Dahil gustong-gusto niya ngayon kumitil ng buhay sa mga oras na ito. Kumuha si Raphael ng kutsilyo at tinusok sa pader. Sinabi niya na kung sa kasalukuyan, ganito lamang kataas ang antas ni Judas. Habang si Pedro naman, ay mas nakakaangat sa kanya sa ganitong lebel. Tinusok niya ang isang kutsilyo mas mataas sa una. Nanlaki ang mga mata ni Judas. Galit na galit ito at mabilis na sinugod si Raphael. Tumahimik daw si Raphael. Ang lakas ng loob niya para sabihin ang mga bagay na ito. Biglang kinuha ni Raphael ang nasa mababa na kutsilyo at tinaas ito. Sinabi niya na dapat ay ganito ang lebel ni Judas. Bago pa tumama ang suntok ni Judas sa kanya ay napatigil siya. Tila kumalma si Judas sa mga sinabi ni Raphael. Dagdag pa ni Raphael, alam daw ni Judas ang kanyang sinasabi ngayon. Sinabi din mismo ni Father Gabriel na mas talentado si Judas kesa kay Pedro. Nabigla si Judas. Totoo ba na sinabi ito ni Father Gabriel sa kanya? Ayon kay Raphael, ang honor organization ay may hangganan. Ano daw ang ibig sabihin niya? Pagtataka ni Judas. Ano ang pinagsasabi niya ngayon? Ang mundo daw ay inaatake ang sarili nito. Ang mga tao ay kinakamkam ang isa't isa para sa sarili nilang mga masasamang plano. Pero ang simbolo ng honor organization na si Pedro ay unti-unti nang nahuhulog. Alam niya na alam din ito ni Judas? Dahan-dahan na nawawala ang focus ni Pedro dahil sa hindi maipaliwanag na bagay. Unti-unti nang nawawala si Pedro sa sarili. Tanging oras lang ang makakapagsabi nito pero dadating ang pagkakataon. Lumapit si Raphael kay Judas at agad na may binulong ito. Dadating ang panahon na babagsak ang honor. Ano daw ang tanging ipahiwatig ni Raphael? Tanong ni Judas sa kanya. Sinabi ni Raphael na hindi naman ito masyadong importante, naiisip niya lang na sa ngayon, ay kinakailangan nila ng bagong bayani. Lumipas ang ilang oras sa kwarto ni Judas, hindi pa rin siya umaalis sa loob nito ay patuloy lang nakaupo. Iniisip niya ang sinabi ni Raphael. Siya ay mas magaling kay Pedro. Naalala niya ang pinag-usapan nila ni Pedro sa Racandia tungkol sa bata. Biglang nakaisip si Judas ng hindi magandang plano. Para sa kanya, ang honor ay masyadong maliit para sa kanya. Kailangan niya tingnan ang mas malawak na bagay. Makalipas ang ilang araw, sa isang kolonyal na isla ng Racandia na kung tawagin ay Paktir, ay pumunta si Judas. Tinanong siya ng mga bantay kung saan daw siya galing.
Napakaraming bantay ang nasa palibot ng isla kaya paano daw siya nakarating dito? Pero sinabi ni Judas sa kanila na ang tamang tanong ay kung bakit siya nandito, hindi paano. Sabihin daw nila sa kanilang boss na galing siya honor. Honor, hindi daw maaari. Ang honor na kung saan nanggaling si Pedro, tanong ng isang bantay. Nang marinig ito ni Judas ay di niya makimkim ang galit. Kahit hanggang dito ay Pedro pa rin ang bukang bibig. Kung ibababa daw nila ang bakal na nakatutok sa kanya, hindi sila mamamatay. Natawa ang isang bantay sa kanya, huwag daw niyang sabihin na siya si Pedro. Hindi maaari na ang katulad niyang lampa ay si Pedro. Hindi na nakapigil si Judas at agad inagawang isang espada sa bantay at inatake ang mga ito ng napakabilis. Napasigaw lang sila sa sakit at walang kaalam-alam kung ano ang nangyari. Sinubukan pang magmakaawa ng isang lalaki pero hindi ito pinansin ni Judas. Sabihin daw niya ito ulit. Sabihin daw niya ulit ang pangalan ni Pedro. Hindi tinihil ni Judas ang pag-atake sa bantay. Bakit parating si Pedro ang bukang bibig nila? Si Pedro, si Pedro, si Pedro. Sa tingin daw ba nila ay mas mababa siya kay Pedro? Damanak ang dugo at tila kumalma na si Judas. Biglang may lumapit sa kanya at nabigla sa nakita. Pero sinabi ng taong ito na kasalanan nila dahil hindi ito naniwala sa kanya. Hindi daw ba nakikita ng kanyang mga tauhan sa tingin pa lamang na ang taong ito ay hindi pangkaraniwang tao lamang? Binati niya si Judas. Sino daw mag-aakala na isang bisita mula sa honor na 5 taon na niyang hinahanap ay dadating mismo sa kanyang pinto? Ano daw ang dahilan bakit nakarating ang mahalagang bisita na ito sa kanya? Napangiti lang si Judas at sinabi na dumating siya para mag-alok ng isang kasunduan. Ito ay napakagandang kasunduan na hindi nila matatanggihan. Tawang-tawa ang boss ng mga rakandian. Gustong-gusto daw niya ang mga magagandang kasunduan. Makikinig daw siya. Siya si Datukan, ang hari ng Rakandia. Isang war criminal. Nagpakilala din si Judas sa kanya. Agad na tinanong ni Datukan si Judas kung ano ang alok na kasunduan na sinasabi niya. Simple lang sagot ni Judas. Ulo ni Pedro. Humalakhal sa tawa si Datukan. Napapaluha daw siya dahil sa drama na ito. Ano daw ang kanyang plano? Sinabi ni Judas na ibibigay daw niya ang pinakaninanais nila. At kapag pupunta daw si Pedro dito, ay siya mismo ang tatapos sa kanya. Napangiti si Datukan, hindi niya inaasahan na dadating si Pedro pag nagkataon. Parang nagiging interesado na siya. Pero sinabi ni Judas na hindi nila kilala si Pedro. Hindi pa nabibigo si Pedro sa mga target niya. Natatawa pa rin si Datukan. Tama nga si Judas, hindi daw niya kilala si Pedro. At si Pedro ay hindi rin siya kilala. Pero, interesado siya, kung si Pedro ba, ay makakaligtas at makakalabas ng buhay sa isla na ito. Ano kaya ang pinaplano ni Judas at ano ang binabalak niyang ibigay sa hari ng Rakandia? Alamin po natin ito mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!